Yung mga buwibili ng mga iPhone, tsaka mga nag-ESP na pasikat sa social media, mga bobong mga engot yan. Kasi wala sila talagang pera sa totoong buhay, gusto nila ipampronta sa social media. Pero pag tiningnan nyo yung mga bahay ng mga yan, mga bulok naman. What's up mga tol? Ito, nagbabalik na naman ang inyong makabayan na Siga. At ngayon pupunta tayo sa isa sa mga magandang mall dito sa KL. Pinakamalaki ito sa pagkakaalam ko eh. Check natin dun yung mga pwede nating mabili. Sana hindi maubos na naman ang pera ko. Yan mga tol, lalakad lang tayo ngayon punta sa train station. Balikan ko kayo mamaya. Dito na tayo paakyat sa train station. Maganda yung topic natin mamaya mga tol. Pasensya na, medyo may sipon lang ako ngayon. Yan, high blood kasi ako kagabi, tsaka medyo nagkaroon na lagnat. Pero medyo okay na ako ngayon. Ang topic natin mamaya maganda tungkol to sa pera. Yan, mga mukhang pera dyan. Ito na ang topic para sa inyo. Pero siyempre, gusto ko may kapupulutan kayong aral, no? Tungkol to sa pag-handle ng pera, ng finances, para kahit papano, yumaman din kayo katulad ko, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo mga tigasin eh. Pero para lang ma-motivate kayo, hindi para yabangan kayo, yan ang sinisigurado ko. Bali, yung tawag dito is One U, tama. Hanap na ako ng maganda-gandang bilihan ng t-shirt o kaya jacket. Ba't ko pinila ko? So, tingin muna ako ng ano dito, mga damit. Dami. Tsaka mas mura dito mamili kaysa sa Singapore. May nakasale po, tingnan nyo. Yan, tapos na tayong bumili mga tol. At ito, may magandang forest dito sa loob. Oh. Tingnan nyo. Artificial lang siya pero ang ganda. Yan, dito muna tayo sa Starbucks mga tol. How much? So ito mga tol, kape muna tayo kasi naantok na ako eh. So para hindi tayo makatulog pa uwi. Kaya tira muna tayo nitong caramel frappuccino ng SB. Hindi ako laging uminom ng Starbucks mga tol. Birang-bira, hindi ko na matandaan yung last time na bumili ako ng kape dito. No? Siguro taon na mahigit. At ito nga, simulan ko na yung ating topic para sa ngayon. Kasi yung mga Pilipino, kayo mga nanonood kayo, ang daming issue nyo pagdating sa pera, yung mga nababaon sa utang, yung mga hiram ng hiram sa mga kamag-anak, mga kaibigan, tapos hindi na nakakapagbayad naman. Yung iba naman gusto magbayad pero talagang hindi nila kaya kasi inakala nilang kaya nilang bayaran, eh hindi pala. So may problema, no? Obviously may problema sa kanilang finances, kung paano nila i-handle ang mga kaperahan nila, sweldo. At pagdating sa ganito kasi hindi ito tinuturo sa mga paaralan, kahit sa college. Alam ko wala talaga dito sa Pilipinas, walang nagtuturo niyan. Actually, yung mathematics nga eh, nagtataka ako bakit ang dami-dami mga curriculum na hindi naman talaga nagagamit sa araw-araw na buhay, no? Yung mga masyadong mahihirap na algebra, calculus, at yung iba pa. Actually, hindi ko naman nagagamit yan eh. Tsaka hindi ko naman yan nagamit kahit isang beses sa negosyo eh. Kaya kumita ako ng milyon-milyon eh. Hindi ko naman nagamit yan. Basic math lang talaga ginagamit ko. Addition, subtraction, multiplication, division, yan. Minsan may decimal system pa. 0.10, 0.05 pagka gusto mong alamin kung ilang percent ang interest, ganun. Yun ang mga kailangan talagang masterin. Kasi tinan nyo, ang bilis ng utak ko pagdating sa basic math pero bagsak-bagsak din ako halos dati sa yung mga algebra na yan. Ako, baba ng mga grades ko. Pero pagdating sa basic math, ngayon,
talagang mabilis. 121 plus 68, di ba? 189 yun. Tingnan nyo, kahit na i-divide nyo pa ang, halimbawa, 154 divided by 2, di ang sagot dyan, 77. 6 times 8, 48 plus 72. 120. Di ba? Ano lang yan, on the spot ko lang iniisip yan, wala pang ilang segundo. Kasi pag sa business, kailangan mabilis ang utak nyo. Pag nakikipag-deal kayo sa tao, kailangan nasa isip nyo pa lang. Alam nyo na kung talo kayo, o panalo o break-even lang. Break-even yung hindi ka talo, hindi ka rin kumita, ganun. So, yan ang importante sa inyo. Talasan nyo yung mind nyo sa basic mathematics. At yan ang ginagamit kahit sa palengke. Bibili kayo ng gulay, saging, mga isda. Yan ang inaano, kung tama ba yung sinusukli sa inyo. Alam, mabilis yung utak nyo. 200 binigay nyo, kulang ng 20. Dapat alam niyan. Ako ilang beses na akong ganyan, kunwari nagkakamali, pero mga tol, palagay ko sinasadya. May mga ganyan mga tao yung mandaraya. At ito nga, yung sana ma-include nga sa, bukod to sa mga sinusulong ko, pero sana lang din, ma-include ang financial literacy ng ating mga politiko. Kasi pagka nalaman ng taong bayan kung paano gumastos ng pera, matututo na silang mag-manage ng maigi ng kaperahan nila, hindi na sila gagastos. Ito, para sa akin, hindi naman to necessity. So, yung mga taong pasikat, mayabang, halos araw-araw bumibili, minsan twice a day pa. Hindi kailangan yun. So, yung halaga ng ganito, halos 1/4 na ng sweldo nila sa isang araw. Biruin nyo yun, isang kapilang Kaya, dapat matuto talaga kayo mga tol, no? So, dito tayo naman sa pag-handle ng finances. Paano ba? Paano nyo ba iipunin yung pera nyo, no? So, yun lang. Mag-store lang kayo ng halimbawa, kahit na 20% muna simulan nyo sa pang-araw-araw nakita nyo. Yung 20% na yun, itabi nyo yun bawat araw. Malaking bagay na yan pag naipon sa loob ng isang linggo, isang buwan, no? At pagka natuto kayo, naniniwala ko disiplina yan Kasi mga tol, nung nagsimula ako mag-ipon, grade 7 ako. Bata ko pa talaga nag-ipon, no? At nagugutom ako kaya minsan hindi ako makasagot sa eskwela kasi yung baon ko, hindi ko ginagastos mga tol. Kaya pag uwi ko, nagtataka yung mga lolo ko, mama ko, ba't gutom na gutom ako pag uwi ng bahay? Yun nga, iniipon ko. Tapos pag weekend doon, pinabibili ko ng mga guitar effects. Yan, kasi mahilig tayo sa banda Yung mga panahon na na-addict tayo sa instrumento. At yun, hanggang sa, syempre, nagsawa din ako kakabili. Sabi ko, mag-iipon ako kasi parang at that age, naisip ko na parang darating ako sa punto na pag nag-asawa ako, sabi ko sa isip ko ng bata, pag nag-asawa ko, kakailanganin ko ng pera. Ayoko na hihingi ako sa magulang ko na pambili ng bahay, pambayad na renta. Ayoko ng ganun. So yun, naging eager nga ako, yung naging gigil ako mag-ipon. Gusto ko malaki yung maipon ko sa loob na isang buwan. Na halos na gutom na ako lagi sa eskwela. Hindi ako makasagot. Yun nga, sabi ko. At nung ginawa ko yun, hindi ko namamalayan. Nadala ko siya hanggang matapos yung first year, second year, third year, hanggang matapos ang high school. At yun nga, hindi ko namamalayan, nagawa ko na siya na parang normal na lang sa pang-araw-araw ko yung mag-ipon, magtabi ng pera. Mula grade 7 hanggang first, second, third, fourth year high school. Hanggang college nga, actually, talagang ipon ako na ipon Tapos, nagsimula na ako ng business nung ako'y nasa third year high school. Ang pinakauna kong negosyo nun yung sound system rental, mga tol. Lights and sounds, mga speaker, mga ilaw, yan sa mga events. At dyan ako nagsimula talaga na mag-isip, hindi pwedeng mag-iipon lang ako kasi kung mag-iipon ako, lalagay ko sa bangko. Hindi lalaki pera ko gano'n, napakaliit lang ng kita. Nag-business ako ng sound system rental. Doon ko na laman kung paano mga kapital. Ibig sabihin, maglalabas ka kailangan ng pera as puhunan. Tapos, meron kang balik niyan yung kinikita mo, hindi mo agad yan may babalik. In a matter of time siguro, after a few months o taon, depende sa negosyo. At yung first business ko na yun, humble beginnings talaga kasi pagkatapos ko nung business na yun, naging interesado na ako sa kotse, nag-buy and sell naman ako, no? So iba-iba, ang dami kong pinasok, buy and sell ng kotse, buy and sell ng laptop, bike parts, hanggang sa financing din, nagpapautang din tayo nun. So yun nga, kaya nga
dami natin pinasok, pati yung real estate yan. Yun na yung panghuli, yung mga naipon ko sa mga business. Ilalagay ko to sa property. Bumili na ako ng kauna-unahan kong property at the age of, kung di ako nagkakamali, 20. Napaka bata, pero hindi rin ganun eh. Kasi kung sasabihin yung ganyan na bata, kailan ba kayo gusto nyo mag-invest? Pag 30 na kayo, 40, too late na yun mga tol. So, yun. Naging dalawa. Bumili ako susunod. After a few years lang, mga after 3 years siguro yan, nakabili ako pangalawang property lang. 3 or 4 years. Eksakto birthday ko pa yun, yung pangalawang bili ko. Tapos yan, syempre, dumadagdag din yung asset ko. Kasi yung asset, sa susunod na video, pag-usapan natin yan. Yan yung tinatawag na yung perang kumikita eh. Yung hindi mo lang linagay dyan sa isang tabi na stagnant yung pera, wala nangyayari. Asset. Halimbawa, may paupahan ka. So, kumikita ka din monthly. So, yun ang maganda sa real estate. Yan na isa sa mga pinakamagandang investment. Meron pang isa, susunod ko na yan na tatalakayin sa inyo, yung gold. Pero doon talaga ako nagsimula, real estate, proven ko na yung mga tol. Kaya ma-advise ko rin sa mga may extra pera dyan o yung mga balak mag-ipon. Don't worry, makakabili kayo ng bayat lupa nyo. Marami dyan mga pwede nyong ihulugan. Yan. Importante makapagsimula kayo. Tapos from there, doon kayo mag-unti-unti na magpadagdag ng kayamanan, di ba? Tapos bili kayo ulit. Bili lang ng bili. Huwag yung mga bisyo na para sa akin ito. Para sa akin, hindi siya pangangailangan eh. Pag may sobrang pera ka, sige, kape ka. Pagka may sobrang pera ka, bili ka ng iPhone. Pero pag sakto lang yung sweldo mo, hindi mo kailangan magpasikat. Hindi mo kailangan na magpakita sa social media na meron kang perang ganito, nakakasabay ka sa trend, yung mga uso ngayon na gadgets, hindi kailangan yun. Dalawang bobo yun mga tol, yung mga gumagawa lang yan, yung mga buibili ng mga iPhone, tsaka mga nag-ESB na pasikat sa social media, mga bobo, mga ingot yan. Kasi wala sila talagang pera sa totoong buhay, gusto nila ipampronta sa social media. Pero pag tiningnan nyo yung mga bahay ng mga yan, mga bulok naman, hindi sa pero kasi masyadong social climber eh. Yun ang keyword, social climber. So, kailangan, lang kayo, kung anong capacity nyo, doon lang kayo mamaluktot sa area na yun. Para yung anak nyo, hindi naman kawawa. Yung asawa nyo, mga nanay, tatay nyo, na nagkakaedad na, hindi naman kawawa, di ba? Mag-ipon kayo para sa mga pamilya nyo din. Dahil syempre, pag nawala kayo, sino bang may kinabang yan? Di ba sila? Mga anak nyo? Kaya yan ang topic natin ngayon. Sana may napulot kayong konting aral mga tol, no, tungkol sa pag-handle ng pera, pag-iipon, paano ka magsimula mag-ipon. Sa mga susunod nating videos, dadagdagan natin ng mga impormasyon para mas marami pa kayong matutunan. Gusto ko informative content din tayo minsan para makatulong din ako. Alam nyo naman na ito nga yung sinusulong ko, diba, sa kabutihan ng Pilipinas at syempre sa mamamayang Pilipino. Kahit na nasa ibang bansa na ako. Dahil sa pangapi at panggigipit na ginawa ng demonyong politiko ng Makati na yan mga tol. Yan, napalayo ako sa anak ko, pamilya ko. Ilang taon na. Kaya request ko sa inyo, ito yung maisulong nyo din yung sinusulong ko na idea, yung full transparency mobile application sa mga politiko, kay Mayor Vico Soto, VP Sara, sa mga senador, na itong first step sa pagangat ng ating bayan na makasabay katulad ng Singapore. At kung di natin gagawin to, yung mga politiko na yan, kahit 100 years tayo, hindi natin makikita na pumapantay tayo sa Singapore. Full transparency mobile application mga tol. Sana yan ang suggestion ko talaga unang-una. Kaya yan, maraming salamat ulit sa inyo mga tol. At hanggang sa muli, ang nag-iisang tigasin ng Cavite, Win Andrada.